Magandang gabi. Isa na naman pong mahiwagang nilalang ang atin pong pag-uusapan. Ang sirena. Sa malawak na dagat ng Pilipinas, maraming kwento ng mahiwagang nilalang ang naisalin mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Isa sa mga pinakapopular at misteryosong nilalang ay ang sirena. Isang maganda, ngunit mapanganib na entidad na may kalahating katawan ng tao at kalahating katawan ng isda. Ang kanilang awitin ay sinasabing may kakayahang hikayatin ang mga mandaragat patungo sa kanilang kapahamakan. Sa alamat na ito, ating tuklasin ang isang kwento ng isang bayan na nakaranas ng kababalaghan dahil sa isang sirena. Kasaysayan ng sirena. Ayon sa mitolohiya ng Pilipinas, ang sirena ay isang diwata ng dagat na may napakagandang tinig. Sila ay sinasabing anak ni Amanikable, ang Diyos ng karagatan, at may kapangyarihang kontrolin ang alon at isda sa dagat. Subalit, hindi lahat ng sirena ay mabuti. May ilan na gumaganti sa mga taong sumisira sa kanilang tahanan. Sa iba't ibang bayan sa Pilipinas, maraming kwento ng mga mangingisda na hindi na muling nagbalik matapos marinig ang mapang-akit na awit ng isang sirena. Ang ilan ay nagsasabi na ang mga ito ay hinila sa ilalim ng dagat, habang ang iba naman ay nagiging bahagi ng kanilang mundo bilang mga alagad ng karagatan. Ang alamat ng sirenang si Marilag. Noong unang panahon, may isang dalagang nagngangalang Marilag na nakatira sa isang baryo malapit sa dagat. Siya ay kilala sa kanyang kagandahan at kahusayan sa pagkanta. Maraming kabinataan ang humahanga sa kanya, ngunit ang kanyang puso ay nakalaan lamang kay Rafael, isang mangingisda na nangangarap na maging kapitan ng sariling bangka. Isang araw habang si Rafael ay nasa dagat, isang malakas na bagyo ang dumaan at siya ay hindi na muling nakabalik. Araw-araw, si Marilag ay naghintay sa baybayin, umaasang babalik ang kanyang iniibig. Ngunit lumipas ang mga buwan at taon, hindi pa rin bumabalik si Rafael. Sa labis na kalungkutan, tumayo si Marilag sa batuhan at inawit ang kanyang huling panalangin sa dagat. Sa isang mahiwagang paraan, biglang lumakas ang alon at siya ay hinila ng tubig papunta sa kailaliman. Nang sumunod na araw, wala nang nakakita kay Marilag. Ngunit may mga mangingisda na nagulat na tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig silang awitin mula sa dagat. Isang malungkot na himig na tila naghahanap ng isang taong hindi nababalik. Kalaunan, napansin din nilang ang sino bang nakikinig sa awitin ng sirena ay nawawala at hindi na bumabalik. Ang sumpa ng sirena. Sa isang bayan sa Visayas, may isang matandang nagbabala sa mga kabataan na huwag makikinig sa awitin ng sirena, sapagkat ito ay may sumpa. Ang sino mang makarinig ng kanilang tinig ay magkakaroon ng matinding pagnanasa na sundan ito, kahit na ito ay magdulot ng kanilang kamatayan. Si Elias, isang binatang mahilig sa pakikipagsapalaran, ay hindi naniwala sa babala. Isang gabi, habang siya ay nasa bangka, narinig niya ang isang napakagandang awitin na tila tumatawag sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili
at sinundan ang tunog. Kinabukasan, natagpuan ng kanyang bangka na palutang-lutang sa dagat. Ngunit si Elias ay hindi na nakita pang muli. Mula noon, wala nang naglakas loob na lumabas sa dagat tuwing gabi. Ang alamat ng sirena ay naging babala sa lahat na may mga nilalang sa dagat na hindi dapat suwayin. Ang paniniwala sa makabagong panahon. Sa kasalukuyan, ang alamat ng sirena ay patuloy na kinatatakutan at hinahangaan ng maraming Pilipino. Marami ang naniniwala na ang kanilang awitin ay totoo at may mga naiulat na insidente ng pagkawala ng mga mangingisda na hinihinalang biktima ng sirena. Sa kabila nito, ang sirena ay naging bahagi na rin ng popular na kultura. Lumalabas sa pelikula, telebisyon, at panitikan. Konklusyon. Ang alamat ng sirena ay isang paalala na may mga puwesang higit sa ating pangunawa. Ito ay isang kwento ng pag-ibig, kalungkutan, at misteryo na nananatiling bahagi ng ating kultura. Totoo man o hindi, ang alamat ng sirena ay patuloy na isinasalaysay upang bigyang diin ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at sa mga nilalang na maaaring naninirahan dito. Maging ito man ay isang babala o isang katang-isip na kwento, ang sirena ay mananatili sa ating imahinasyon bilang isang mahiwagang nilalang ng dagat. Kung meron kang personal na karanasan o kwento tungkol sa sirena, maaari ba naming malaman? Maraming salamat sa iyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito pa rin po ang Takot at Hiwaga.